Buenos dias, damas y caballeros. Parang inamin na rin ni Maneses Carpio. Good morning, bud! Good morning. Good morning. Good morning, bud! Dito tayo live. You are Mr. Yeah, Mr. Boy Ramon. Boy Ramon. Thank you, boy, sa suporta, ha. Ito si Boy. Bandmate natin. Lagi kita pinapanood. Dito. Manonood kayo, ha. Lagi Dito ka, Boy, ha. Okay, Boy. Thank you. Thank you. Mr. Bud! Mr. Bud! Thank you. Thank you. Thank you. Sige po. Sama tayo dito. Tara, Para picture. hindi. Panyan. Video yan. Kaway-kaway lang. Hi, good morning po. Thank Nice you. to see you. Thank you sa support, ha. Ako. Sige. Naka, Okay. yun o. Idol ka na, Sige, no? boy. Yun, Thank you, no? boy, ha. Grabe yan. Sige. Okay, yun. Yun. Kailangan siguro ako mag-shape. Minsan ako-conscious ako. Pero okay lang, happy ako. Happy ako kung may nag-greet sa atin, mga batmates natin. Tulad yung si Boy Ramos, and his wife. Hanip talaga. So, what a morning, no? Bigla ako. Kasi, pamisa-misa lang may nagwo-walking dito na nakakilala sa atin. Okay. So, yan, as we were saying, na parang inamin na nga ni Mans Carpio na totoo talaga. Meron sila 6.7 billion 6.7 billion bank transactions, and this can be shown by the fact na nag-file sila ng at least I'm recording this Monday morning before the opening of office hour. So I presume itutuloy nila yung kaso na violation of the anti-bank secrecy law and violation of the anti-money laundering law sa pagbulgar nila ng AMLAC, ng head ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na head rin ng AMLAC, and also by chairperson of the committee on justice na si Jinky Luistro, and also sila Senators Leila de Lima, Chel Diokno. Sila mga magiging respondents sa kaso to be filed later today. So, pero the fact na ang pinailan nila na kaso ay violation of the bank secrecy law and AMLAC law. This means na wala silang question, hindi nila kine-question yung truthfulness of the 6.7 billion expose ng AMLAC or report ng AMLAC. Otherwise, if they are questioning the veracity of this report, sana kinasuhan nila ng perjury and falsification of public documents. Diba? Perjury and falsification of public documents dapat ang kaso dyan. Hindi naman tayo lawyer, pero they should question na hindi nga totoo yan. Hindi nga totoo yan yan report na yan, ganon. Hindi, wala kaming 6.7 billion. So in this case, hindi sila nagagalit sa sabihin natin na mali na report. Kumbaga inaamin na nila tama yan na report. Nagagalit lang sila dahil nilabas yan. Na sinabi naman ng House nila former Senator and Congresswoman Leila de Lima, the House is
just exercising its constitutional duty to initiate impeachment process laban kay Sara Duterte. So, naalala nyo si Sara Duterte, after lumabas yung affidavit ni Ramil Madriaga, nag-file siya ng perjury charges dyan rin sa Quezon City Regional Trial Court, laban kay Ramil Madriaga, na sinabi bagman niya, bilang bagman ni Sara, ay nag-deliver siya ng 30 to 35 million sa mga duffel bag kaya sa Office of the Ombudsman kina Samuel Martires. So yun dapat ang gagawin ni Mans Carpio, kasi pinapakita ni Sara na kaya perjury ang kaso pinailan niya kay Madriaga, dahil sinasabi niya hindi talaga totoo ang mga sinasabi nito, puro kasinungalingan ang mga claim nito laban sa kanya, kaya perjury. So sana perjury rin ang kaso papailan ni Mans Carpio. So alam nyo, sa mga political observer, sa batas, siyempre the court will still determine kung may probable cause, ganon, yung violation of the bank secrecy law, ganon, AMLAC law. Pero in the court of public opinion, in the perception war, parang nabumerang ito, bumalik ito sa kampo nila Sara Duterte, kasi ang ibig sabihin nito, inaamin na nila na tama yung mga figures ng AMLAC, tama rin yung sinabi ng AMLAC na yung lista ni Trillanes kung saan naglagay or nagdeposit ng pera 7, 12, 14, 15, 80 million, 180 million na nagdeposit yung mga grupo nila Michael Yang or mga suspected drug lords. Totoo. So parang ina-affirm na rin nila na totoo, tumanggap sila ng pera sa mga drug lords. In fact, hindi lang si Sara, tumanggap rin si Duterte na may joint account kay Sara. Morning. At tumanggap rin si Pulong Duterte. Dapat nga may separate na kaso rin dito kay Pulong Duterte, kasi ngayon na confirm na ng AMLAC na yung mga lista ni Trillanes na kasi si Trillanes hawak bank records yung mga deposits na ginawa nagkakatugma sa report sa AMLAC na ganun nga, yung mga araw na ito sa bangko na ito may nagdeposit ganitong amount, same so confirm talaga. So sana may magpa-file na rin ng kaso, related case, plunder, or kung hindi umabot ng 50 million dapat at the very least malversation of public funds, or kaya violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dapat ikumpara na ito sa salin nila rin ni Pulong at ni Baste na mayor ngayon ng Davao. So yun, sila, si Pulong, si Baste, pati si Kitty, so lahat sila tumanggap. So parang kino-confirm na rin ni Mans Carpio na lahat sila tumanggap. Siyempre walang pangalan ni Mans Carpio doon kasi sa account naman ng asawa niya nilagay. So yun sana kung gusto talaga nila kontrahin ang finding na nakatanggap sila ng pera sa mga drug lord at meron sila 6.7 billion transactions, sana perjury and falsification of public funds, public falsification of documents, pineke ng AMLAC ang mga documents nila. Pero hindi
Hindi yan ang kaso nila pinailan. Kundi violation of the bank secrecy law and anti-money laundering law. So, yun. The manner of filing their cases nagpapakita na hindi na nila kine-question or dinidebate pa yung veracity or truthfulness ng 6.7 billion na transactions. Kundi nagagalit lang sila na bakit nilabas ito. Ayan. Ayan ha. Okay, so yan ang take natin dito sa issue na ito. This is with their actions, lawyer pa naman sila pareho, with their actions in filing cases on the violation of AMLAC and also Data Privacy Act, Bank Secrecy Act, and also cannot perjury or falsification of public documents case. Parang inaamin na rin nila na talaga, 1, meron sila 6.7 billion transactions. 2, tumanggap sila ng pera sa mga drug lords. So yan ha. Yan ang mga developments and analysis natin sa mga issue of the day. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.